Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, November 15, 2025, Saturday. Mas tumataas ang chance ng paglabas ng isang posibleng bagyo sa may timog silangan next week dahil maraming mga model na ang nagkakatugma sa forecast. Alamin natin ang mga pagbabago dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa lagay ng panahon ngayong araw, umiiral pa din ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Sa ilalim nito, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm lalo na kapag hapon hanggang gabi kung kailan mas aktibo ang mga ulap na may dalang biglang buhos. Mahalagang tandaan na hindi tuloy-tuloy ang ulan buong araw. Pero kapag tumama ang isang thunderstorm, pwede itong maging malakas sa loob ng maikling oras at magdulot ng pagbaha sa mga mababang lugar. Sa Visayas, Mindanao, Mimaropa, Bicol Region at Quezon, kung saan umiikot ang pinakaaktibong bahagi ng ITCZ, tipikal ang pattern na maaliwalas ang umaga, iinit pagsapit ng tanghali at dadami ang makakapal na ulap bandang hapon. Dito kadalasang nabubuo ang mga thunderstorm kasunod ang malalakas na ulan. Sa Davao Region, karaniwang may ambon sa umaga, sa silangang baybayin, susundan ng maaraw na pagitan bago magkaroon ng biglaang buhos sa hapon o gabi. Sa Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao, hindi man buong araw maulan, mabilis at malakas ang ulan kapag nabuo ang ulap. Kaya planuhin ang biyahe at magbigay ng extra oras kung may lakad. Sa Palawan, inaasahan ang sunod-sunod pero putol-putol na mga buhos. Sa Puerto Princesa, may mga maikling ulan na susundan ng pag-aliwalas tapos may panibagong bugso. Sa Coron at kalapit na isla, maaliwalas ang pagitan pero kapag namataan ng maitim na ulap, sa Timog Silangan, asahan ang ulan sa loob ng 30 minutes hanggang 1 oras. Sa Southern Palawan, mas madalas ang ambon at maulap ang kabuuang maghapon. Sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Aurora, ramdam ang hanging amihan. Dito inaasahan ang maulap hanggang bahagyang maulap na kalangitan na may mahihinang pagulan. Bagamat hindi inaasahan ang malaking pinsala, pwedeng dumulas ang kalsada at bahagyang lumamig ang hangin, kaya't magdala pa rin ng panangga sa ambon kung may lakad. Sa Ilocos Region, bahagyang maulap hanggang maulap din ang kalangitan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, halos maaliwala sa umaga at tanghali pero may tsansa pa din ng biglang pag-ulan o thunderstorm sa hapon o gabi dahil sa localized thunderstorm. Kung lalabas, magbaon ng payong. Kung magmamaneho, iwasan ang kalyeng kilalang binabaha at maghanda ng alternatibong ruta. Sa kondisyon naman ng hangin at karagatan, sa Northern Luzon, katamtaman hanggang malakas ang ihip ng hangin mula northeast at ang alon ay katamtaman hanggang maalon na nasa pagitan ng 2.1 hanggang 3.7 meters. Sa ganitong taas, bawal o lubhang delikado para sa maliliit na bangka, lalo na kung may biglang bugso ng hangin. Sa natitirang bahagi ng Luzon, banayad hanggang katamtaman ng hangin mula northeast at ang alon ay 1.2 hanggang 2.1 meters. Mas maayos pero maaari pa ring maging magaspang ang dagat kapag may thunderstorm sa paligid. Sa Visayas at Mindanao, banayad hanggang katamtaman ang ihip ng hangin mula east hanggang northeast at ang alon ay 0.6 hanggang 2.1 meters. Kahit mas magaan ang kondisyon dito, tandaan na ang biglaang thunderstorm ay sapat na dahilan para ipagpaliban muna ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat hanggang tumila ang buhos at humupa ang hangin. Update naman tayo sa posibilidad na bagyo sa susunod na mga araw o linggo base sa inilabas na Tropical Cyclone Threat Potential ng Pag-asa. Para sa Week 1, mula November 14 hanggang November 20, walang nakikitang TC-like vortex sa loob ng Philippine Monitoring Domain at mababa ang tsansang may mabuong sirkulasyon. Sa madaling sabi, wala tayong inaasahang bagyong mabubuo ngayong linggo pero hindi ibig sabihin ito ay wala ng panganib. Ang ITCZ ay sapat na para maghatid ng malalakas na buhos na kayang magpabaha kaya manatiling mag-ingat at updated. Sa Week 2, November 21 hanggang November 27, ipinapakita ng mga modelo ng Pag-asa na maaaring may lumitaw na isang sistema sa timog silangang bahagi ng PAR. Ayon sa projection, tatawid dito ng Mindanao, Visayas at Southern Luzon na may mababang posibilidad pa ring maging ganap na bagyo. Ito ay sinusuportahan ng ilang global models na ginagamitan natin ng visualization. Kung titingnan gamit ang GFS, lumalabas na ngayong linggo ay dominant pa rin ang ITCZ at amihan. Ang pattern mas
malamig na hangin sa norte at pira-pirasong buhos sa gitna at timog. Pagsapit ng bandang November 23, unti-unti nang nakikita ang isang disturbance o nagsisimulang pihit ng hangin sa silangan na maaaring magdala ng mas organisadong ulan habang gumagalaw patimog kanluran. Dahil umiihip ang amihan mula hilagang silangan, may tsansang itulak nito pababa ang landas ng anumang namumuong sistema kaya hindi ito madaling umakyat pahilaga. At dahil long range pa ang perspective, natural na malaki ang espasyo para magbago ang lakas at direksyon. Kaya ang pinakamainam ay tuloy-tuloy na pagmomonitor araw-araw. Kung titingnan din natin ito sa Google DeepMind Model Forecast, dito kasi sa DeepMind collections of weather models ang ipinapakita nila. Bawat dots ay nagre-represent ng isang forecast model. At kung magkakatugma ang direksyon ng maraming dots na yan, ibig sabihin, mas tumataas ang chance na may lumabas ngang posibleng bagyo next week. At dito maraming mga model ang nagkakasundo na ang bagyong mabubuo ay nasa tropical storm category lang. At ito yung posibleng direksyon. May posibilidad na ito ay dumaan sa Mindanao, Visayas, or Southern Luzon. Long-range forecast ito na magbibigay sa atin ng early warning signs. Mas advanced ang forecasting ng Google DeepMind at napapansin ko din yung accuracy nito ay mas mataas kumpara sa ibang weather model na ginagamit natin. Although, syempre, kapag malapit na yung bagyo, sa Pag-asa na tayo kukuha ng information kasi sila yung mas nakakaalam sa takbo ng panahon dito sa atin at may mga naka-install silang mga monitoring radar sa bansa. Pero kapag ganitong long-range forecast, madalas satellite monitoring yan at mas advanced ang mga tools ng ibang bansa. And the good thing is meron tayong access dito. So kahit next week pa ito, malaking tulong na maaga natin itong malaman para tayo ay makapaghanda kung saan lugar ito posibleng dumaan. Hindi man ito malakas na bagyo, posible ba din itong magdala ng malakas na pag-ulan na pwedeng magdulot ng pagbaha sa mga bahaing lugar. Ayaw na natin mangyari ulit yung nangyari sa Cebu na hindi nila inakala na magkakaroon ng flash floods kasi hindi naman sila binabaha. Marami nang dumating na bagyo, mas malalakas pa pero hindi sila binabaha. So andun yung complacency na hindi nga naman kasi binabaha, hindi ganun kalakas yung bagyo. So magiging okay lang kami. And then nangyari nga ang hindi inaasahan. Kaya hindi natin dapat baliwalain ang simpleng ulan o bagyo. Mas mainam na tayo ay maghanda, maging mapagmatsyag sa mabilis na pagbabago ng panahon. Uulitin natin sa ngayon, ITCZ ang nakaka-impluwensya sa panahon sa Palawan, Visayas at Mindanao. Kaya asahan ng kalat-kalat pero posibleng malalakas na buhos lalo na sa hapon at gabi. Sa Bicol at Quezon, kasama sa sakop ng mga apektado ng ITCZ sa Cordillera, Cagayan Valley, Aurora at Ilocos Region, amihan ng umiiral kaya may mga paunti-unting ulan at malamig ang simoy. Mababa ang panganib sa araw-araw na aktibidad. Sa Metro Manila at nalalabing Luzon, posibleng may biglang ulan dahil sa localized thunderstorm kaya magbaon ng payong at mag-ingat sa kalsada. Para sa usaping bagyo, wala tayong inaasahang bagyo ngayong linggo. Ayon sa threat outlook, sa susunod na linggo, may pahiwatig ng posibleng bagyo na mabubuo sa timog silangan ng PAR na maaaring tumawid ng Mindanao, Visayas o Southern Luzon. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at lagi po tayong mag-ingat mga kababayan.